pagdiriwang ng Kapaskuhan. So, nasa Luke chapter 1 pa rin po tayo. At halos lahat ng ating po mga passages na tinatalakay sa pulpit ay may kinalaman sa Pasko, particularly po yung mga awit. The Songs of Christmas, yun po yung tema sa buong buwan ng December. At nang nakaraang pong linggo, tinalakay po natin yung Magnificat of Mary, na ibig sabihin to glorify God. At nakita po natin na si Mary, pagkatapos niyang dalawin ang kanyang pinsang si Elizabeth, na noon ay kagampan din sa kanilang anak na si John the Baptist, ay nagpuri ang ang Birheng Maria sa kanyang Panginoon, na sinabi niya, purihin ang Diyos na aking tagapagligtas. So natutunan natin nakaraang linggo na si Mary ay hindi tagapagligtas, kundi siya ay isa rin sa katulad nating kailangan maligtas. Sapagkat ang tanging tagapagligtas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Ganun pa man, si Maria ay mayroon ding napakagandang papel o role na ginampanan sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa makasalanang sangkatauhan. So ngayong umaga, tatalakayin natin ang tinatawag na awit ni Zacarias, ang tatay ni John the Baptist. Siya ay isang saserdote at siya ay asawa ni Elizabeth. At ang ating passage ay sa Lucas 1:67 to 80. So yun po yung ating babasahin mamaya. Pero nais ko munang simulan ang message na ito sa pamagitan ng pagtatanong ng tanong na ano po ang isa sa pinakamahirap na uri ng kapansanan na maaaring maranasan ng isang tao? Siguro sabihin sa inyo, ng iba sa inyo ay yung mabulag, yung di makalakad o malumpo, o mabulag, di makalakad o malumpo, o dili kaya ay maging isang bingi at maging isang pipi. At I believe, masasabi natin lahat ng ito'y mahirap, no? Yung ikaw'y mabulag, yung ikaw ay maging pipi at bingi, yung ikaw ay maging isang pilay na hindi makalakad ng normal. Mahirap yung may kapansanan, no? Hindi madali yung may kapansanan at wag natin silang tutuyain, sa halip kahabagan natin sila, yung mga taong may kapansanan. Sapagkat mahirap yan. At isa sa pinakamahirap na kapansanan, yung ikaw ay maging pipi. Imagine kung ikaw isang pipi, hindi ka makapag-express ng nais mo sabihin sa mga tao. Pabuti na lamang at na-invento yung tinatawag na sign languages, na kung saan sa pamagitan niya nakakapag-communicate somehow ang isang may kapansanan, lalo na yung pagiging isang pipi. Pag sinabing pipi, ito ay unable to speak, kawalan ng kakayanang magsalita, okay? And mutiness is defined as an absence of speech while preserving or maintaining the ability to hear others' speech. So, merong tinatawag na mutiny or yung mutiness na kung saan merong kakayanang makinig and yet hindi rin makapagpahayag ng pananalita. Merong ganong uri ng tinatawag na mutiness or yung pagiging pipi. Kasi in the 18th and 19th century, ang tinuturing lang na pipi noon, yung talagang pinanganak na pipi. Now, born as mute, deaf, and mute. Bingi at pipi, halos yan po yung kalagayan ng tao may kapansanan. Na pagka ikaw ay pipi, ikaw ay bingi na rin. Sapagkat yung pagiging pipi nila, they were not able to hear sounds. No? Kaya hindi rin sila makapag-react sa pananalita. So that's why, yung mga panahon na yon, 18th to 19th century, ang kanilang pagtaya sa mga tao may kapansanan ng pagiging pipi lamang ay yung mga pinanganak talaga na pipi. Pero later on, lalo na sa ating mga panahon ngayon, ay lumawak na po yung sakop ng pagiging pipi. Yung tinatawag na category of being mute nowadays, yung inability to speak. No? Marami na pong uri ng mutiness or yung pagiging pipi sa ngayon. At kung tayo po makikipag-usap sa isang taong pipi, talagang kailangan nating mag-aral ng sign language para makakommunicate tayo sa kanya. At inaaral po yan, no? Inaaral talaga yan. Bawat kumpas ng kamay at ng daliri ay
mayroon pong kaukulang, kahulugang pananalita na maaaring maunawaan lamang gamit ang pag-iisip ng taong nakakaunawa ng mga lingwahe ng senyales ng isang pipi. Mayroon po mga ipinapanganak na pipi. At kadalasan ng ganitong uri ng kapansanan, kaya sinabi ko ay may kaugnayan din sa pagiging bingi. Sa Amerika po, ang kaso ng pagkakaroon ng batang ipinanganak na pipi ay 1 for every 150 children. Isa sa bawat 150 bata na isinisilang ay pipi, yan po ay datos sa Amerika. At ang 70% ng batang isinilang ng magulang na pipi at bingi ay nagiging pipi at bingi rin. So, hindi po madali yung may kapansanan. Di ho ba? Ang iba naman po, dahil nga ho lumawak na yung category, yung meaning ng salitang mutinous or yung pagiging pipi, yung iba po ay naging pipi dahil sa karamdaman na stroke, katulad ni Tatay Ray. Hindi siya makapag-express ng lengguwahe. Minsan nakakapagsalita siya. Nasira yung vocal cords, yung lalamunan, no? Dahil sa side effects marahil ng mababagsik na gamot, malalakas na gamot, na nakakapinsala sa brain para mautusan na magsalita. At ang tawag po sa ganitong uri ng mutism ay neurogenic, neuro, no? Sa kaisipan, sa brain, neurogenic mutism. Meron pang isang uri ng mutism o pagiging pipi na tinatawag na psychogenic mutism. Ano naman itong psychogenic? So, psycho, ibig sabihin psychology. Meron po mga tao na nagsasalita lamang sa loob ng bahay kapag kaharap ang magulang. Pero paglabas sa eskwelahan, hindi mo na mapapasalita. Tahimik lang. Ang tawag po dyan, psychogenic mutism. At ang causes po nitong psychogenic mutism ay tinatawag na stress. Kaya mahirap din pala yung taong stress. Marami nangyayaring unusual. Psychogenic mutism, ano? At marahil dahil sa pagbabago ng takbo ng buhay, marahil ay dating mayaman, naghirap, nasunugan, o anumang masasamang pangyayari. At yan ay masasabing part ng depression, or dahil may tinatawag silang social anxiety disorder. Yung bang takot sa maraming tao kaya napipipi at hindi makapagsalita. Ang katotohanan po niyan, maraming mga ganyan tao ngayon, no? Able to speak and yet they remain silent. Hindi makapagsalita. Hindi lamang mahiyain, kundi something in their brain causes them not to speak anything that they would like to say. May mga taong kahit nagsasalita ka na sa kanilang harap at tinatanong mo sila, hindi sila tumutugon kahit na sila ay nakakarinig at nakapagsasalita. Nagiging pipi sila metaphorically. Marahil ayaw nila makipag-usap sa iyo dahil hindi nila gusto yung pananalita mo. Kaya mas gugustuhin pa nila maging pipi. Huwag magsalita at tumugon sa iyong mga katanungan. Ay mahirap makipag-usap sa taong ganyan, ano? Nakakapagsalita naman, nakakarinig naman, and they choose to be silent because they don't like what you're telling them. Mahirap yan. At kalimitan sa mga ganyang uri ng tao, walang masyadong kaibigan. So, it's not good to be a mute person, right? Inwardly, socially, hindi rin maganda. So, kung ikaw ay pipi at bingit dahil ayaw mong makinig, halimbawa, sa sinasabi ng iyong mga magulang, sa utos, sa payo, sa pagdidisiplina ng iyong mga magulang, ang pagiging pipi mo ay kasalanan. Hindi yan about psychogenic, or neurogenic. Ito ay kasalanan. You choose not to respond in words. At yan, dahil yan ay kasalanan, part yan ng pagiging rebelde mo sa harapan ng Diyos. Marahil wala kang respeto sa iyong magulang na nagpalaki sa iyo. Kaya you choose to be silent. Kahit anong paalala, di ka lang sasalita. Hindi ka nagre-respond, di ka sumusunod. Wala kang respeto sa mga magulang nagpalaki, nag-alaga sa iyo mula nung ikaw ay sanggol pa lamang
Yan ay sin, yan ay rebellion, yan ay stiff-necked, yan ay katigasan ng ulo, katigasan ng puso. At kung ikaw'y mananampalataya, kailangan mo yung pagsisihan, talikuran at ihingi ng tawad sa ating Panginoon. Huwag kang maging pipi sa mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Pag tinanong ka, sumagot ka agad at gawin mo na may pagrespeto, lalo na kung ikaw ay anak. No? So, marami pang pipi dito. Akala lang natin yung pipi yung talaga unable to speak. Marami naging pipi because they choose not to speak. Ayan. So, isang pari sa Judea ang naging pipi. At ang gumawa ng pagkapipi niya ay ang Diyos. Dahil hindi siya kaagad naniwala sa sinabi ng anghel, Gabriel, na sinugo ng Diyos sa kanya. Nang ibalita ng anghel ang pagdadalang taon, ng magdadalang taong kanyang asawang si Elizabeth, at manganganak ng isang lalaki, pangangalanan nilang Juan, John. Tinanong niya ang anghel kung paano ito magaganap sapagkat ang reaksyon niya, kapwa sila matanda na ng kanyang asawa. Kaya siya napipi, sapagkat bilang isang pari, bilang isang saserdote, who knows the Old Testament scriptures, who knows the God of the scripture, kung paanong siya ay naging familiar sa mga record ng miraculous intervention ng Diyos sa mga baog na babae sa Bible, sa Old Testament. Halimbawa kay Sarah, halimbawa kay Hannah, at maging kay Rachel, asawa ni Jacob, hindi kaagad tumugon na may pananampalataya ang paring si Zechariah. Bagamat alam niya na kayang buksan ng Diyos ang bahay bata ng kanyang asawa. Dahil dyan, napipi siya. Napipi itong paring ito. At nang dumating ang panahon na isinilang na si John, 8 days, kailangan tuliin ang batang ito. Nagulat ang marami, maging mga relatives na kasaksi nito, na hindi nila pinangalanan ang batang si John ng pangalan ng kanyang ama, which is very common sa bansang Israel, or pangalan ng kanilang mga kamag-anak, which is very common sa bansang Israel, kundi ang pinangalan nila yung sinabi ng Diyos, pamagitan ng anghel, ang magiging pangalan ng batang ito ay hindi si Zechariah o Zacarias, ang magiging pangalan ng batang ito ay Juan. Ang Tagalog medyo hindi magandang pakinggan, Juan. Diba? Pero ang English, ang ganda, John. Mas maganda yan kaysa kay Philemon. John. Pero pag Juan, medyo na-allergy tayo, no? Pero napakaganda ng kahulugan ng pangalang John, Johan. Sapagkat ang kahulugan nito ay the Lord is gracious. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Ang ganda, no? So nangyari ito nang dumating na yung panahon ng pagtutuli kay John the Baptist. Sapagkat ang tipan ng pagtutuli sa mga Hudyo ay nagpapakita o nagpapahayag na itong batang ito ay kabilang sa lahi ng mga Hudyo. Kabilang sila sa lahi ni Abraham. Kaya tinutuli ang mga batang Hudyo. So pagkatapos na maisulat ni Zacarias ang pangalan ng kanyang anak, kasi nagtatalo-talo sila kung anong pangalan, sinulat na ni Zacarias. Hindi nga siya makasalita. So kumuha siya ng sulatan at kanyang sinulat ang pangalang Juan. And after that, nakapagsalita na siya. You know what was the first word that comes? It's words of praise to God. No? Mga salita na unang binigkas ni Zacarias ay mga salita ng pagpupuri. Wow. Di ba gano'n naman tayo? Whenever tayo ay nakaranas ng pagtugon ng Diyos sa mga circumstansya na ating pinagdadaan, napakahirap, ang naunang mga kataga na lumalabas sa atin ay pagpupuri. Di po ba? So this same applies to Zechariah. Kaya, ano ho yun laman ng kanyang pagpupuri? Ang tawag dito sa bahagi na ito, sa Luke chapter 1 verse 67 hanggang 79, ito ay tinatawag na
sa Latin na the Benedictus. The Benedictus. No? Ibig sabihin ay bless. To bless the name of God. Blessed. No? Benedictus sa Latin. Kaya inaanyayahan ko po ang kapulungan bilang paggalang muli sa salita ng Diyos. Ay ating pong babasahin yung Gospel of Luke, chapter 1, verses 67 hanggang 80. Actually, napakahaba nito. Si Dr. R.C. Sproul nga po ay may 3 series of sermon regarding this. So let us all stand up as our reverence to the Word of God as I read before us Luke chapter 1, verse 67. Si Zacarias na kanyang ama ay napuno ng Espiritu Santo at sinabi ang propesiyang ito, purihin ang Panginoon ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan at nagtaas ng isang sungay ng kaligtasan para sa atin sa sambahayan ni David na kanyang lingkod. Gaya ng sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula nung unang panahon, upang tayo ay maligtas mula sa ating mga kaaway at mula sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin, upang ipakita ang habag sa ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan, ang pangakong sinumpaan niya sa ating amang si Abraham, na ipagkaloob sa atin na tayong iniligtas mula sa kamay ng ating mga kaaway ay maglingkod sa kanya ng walang takot, sa kabanalan at katuwiran, sa harapan niya sa lahat ng ating mga araw. At ikaw, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan, upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan, sa pamamagitan ng magiliw na habag ng ating Diyos, kapag ang pagbubukang liwayway buhat sa itaas ay sumilay sa atin upang bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang patnubayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Verse 80, lumaki ang sanggol at lumakas sa espiritu, at siya ay nasa mga ilang hanggang araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. O Diyos, purihin ang inyong mga salita na aming binasa, na niloob ng Espiritu Santo na maitala bahagi ng inyong banal na kasulatan. At ngayon ay handa kami, O Diyos, na ito'y pagbulayan. Kaya naman ang aming hiling sa umagang ito, buksan niyo ang aming kaunawaan. We pray for the illumination of the Holy Spirit, that through this hymn, this song of faith of Zechariah, we will understand your saving grace, saving purpose in the Lord Jesus Christ. Bring us to yourself, O Lord God, we beg, we plead, in Jesus' name. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Merry Christmas mo muli. Kahit ang ating Pasko ay 2 more Sundays. So hopefully, sa darating na December 24, sama-sama muli tayo dito. Sana mas marami ang dumalo ng pagsamba sa December 24. Okay? So ito pong tinatawag na Benedictus ay isang awit. Why is it called Benedictus? Why is it, by the way, why is it a song? Ganoong nakalagay dyan, it's like a prophecy. Parang hula, parang propesya. But you know, mga theologians, sinabi po na itong bahagi ng pagkakasulat ni Lucas dito, from chapter 1, which is the preface of his gospel, up to chapter 2, the whole of chapter 2, ito po ay nasulat sa eleganteng Griego. Hindi po koine, common Greek. Eleganteng Griego. Nagsimula po ang common Greek sa chapter 3 onwards. Eleganteng uri ng Griego. Parang sabihin nating napakagandang uri ng Tagalog. Hindi colloquial languages. Sobrang gandang uri ng Tagalog, ng pagka-Pilipino, malalim, mayaman, mayabong. You could all use those modification or your word, that words that modify how this elegant writing
of St. Luke was applied when he wrote the preface of his gospel. Yan, ganun po yan. Kaya, ito pong Benedictus na ito nating binasa, ito po ay naisulat sa paraang isinulat katulad ng isang himno. Di ba tayo ba ay gumagamit pa ng hymnal? Hymnal. So ito po isang himno. Okay? Yung verse 68, particularly hanggang verse 79, ginamitan talaga ito ni Luke ng napakagandang, elegante, klasikong Griego. Nung ito ay kanyang sinulat. Aside from being a hymn, it is also called a prophecy. Ang awit na ito ni Zacarias ay nakasentro, supposedly sa kanyang anak, sapagkat, di ba? Ang anak niya si John the Baptist, meron ng konting portion dyan na pinuran siya tungkol sa kanyang anak. Pero, no. Ang kanyang naging tema ay ang pagliligtas ng Diyos na katuparan ng kanyang tipan sa kanilang mga ninunong si Abraham at si David. Na? Yan ang naging sentro ng kanyang himno. At ito yung pangunahing tema ng awit na ito, ng himno na ito ni Zechariah. Makikita natin yan kung bakit nagpuri si Zechariah sa Panginoon matapos na siya makapagsalita. Sapagkat sa verse 68 to 69, ito yung grand theme ng himno na ito. Sabi ni Zechariah, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. Yun po yung main thought, main theme ng kanyang pagpupuri, sapagkat dinalaw at tinubos ng Diyos ang kanyang bayan at nagtaas siya ng isang sungay ng kaligtasan para sa atin sa sambahayan ni David na kanyang lingkod. So nakasentro ang kanyang awit sa dahilan ng kanyang pagpupuri, at ito ay walang iba kundi ang pagdalaw at ang pagtubos ng Diyos sa kanyang bayan, at ito ay sa pamamagitan ng Mesiyas, ng ating Panginoong Hesukristo, ang sungay ng kaligtasan na mula sa sambahayan ni David. So the very reason why Zechariah praised God is this. For God, in English, in ESV, for God has visited and redeemed His people. Yun ang dahilan. Yun ang pinaka-main theme. God has visited and God has redeemed His people. And we know na ang kanyang tinutukoy dyan ay ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo na siyang tagapagligtas, the Messiah. Na siya yung tinutukoy dito na sungay ng kaligtasan, the horn of salvation mula sa sambahayan ni David. Sapagkat yan ay pinangako ng Diyos kay David, na ang kanyang trono ay mamamalagi magpakailan-kailan pa man. Merong hari na magmumula sa kanyang lahi, at ang kanyang trono ay magiging magpakailan-kailan pa man. His dominion shall have no end. No? And that refers to our Lord Jesus Christ, the branch of David. Well, ang salitang visited o dinalaw, napaka-interesting nito, no? Sapagkat ito ay mula sa, ang root word ng salitang ito ay galing sa salitang Griegong episkope. Episkope. At itong salitang episkope ay may ito'y dalawang salita. Yung iskope at yung epi. Yung epi, ito ay parang nagpa-function as a prefix. Di ba? Pag prefix, no? Pag prefix, yun ay mga pandagdag sa nauna before yung main na salita. So, ibig sabihin, ine-emphasize lang ng prefix yung talagang kahulugan ng salita. Yun po yung function din sa Greek. Kapag yung epi, which is, ang kahulugan niya ni above or on top of, yan po yung mga salitang epi sa Greek. Pero ang pinaka-importante salita dito yung scope. Scope. Ang kahulugan salitang scope ay to see. To see. And from this scope in Greek,
comes the English word scope. Scope. Ano yung scope? We call scope range. Range, no? So, sa salitang scope, dugtungan natin ng mga prefixes. Katulad halimbawa ng micro. Ba tama, ma'am, mali yata ang grammar ko. Anyway, dugtungan natin ng another word, microscope. Saan ginagamit ang microscope? Yung maliliit, pinapalaki. Tama ba? Ano pa pwede natin gamitan ng scope? Telescope. Ano naman yan? Yung malalayo na hindi halos makita, ay pinalalaki para rin makita. Telescope. Tinanong ko aking mga anak, anak, ano ba yung periscope? Ano yon? Ferris wheel? Periscope? Ano ba yan? Yan po yung ginagamit ng mga sa submarine. Yun po yung telescope na kahit nasa ilalim sila ng dagat, nakikita nila yung surface. Periscope. Yung gumagamit ng stethoscope. Sino yung gumagamit ng stethoscope? Mga doktor. Hindi lang doktor, nurse gumagamit. Anyway, yun po ay nagpapakita na kung saan na importante yung salitang scope dyan. Sapagkat ang salitang scope dyan natin na-derive yung mga words na yan, na kung saan para tingnan, magkaroon ng vision. No? Makita mga bagay-bagay na hindi natin karaniwang nakikita kapag gamit lamang ang ating naked eye. Kailangan natin ng mga kasangkapan na yan. It is also very interesting sapagkat ito pong episkopos, no, is also used to refer to bishop. Bishop. Nagulat kayo. Buti walang bishop dito. Bishop! No? Episkopos. At ang salitang episkope ay ito yung noun na ang kahulugan ay visitor. Okay? So, episkopos, bishop, pag tinignan natin ito, lalo na doon sa mga sulat ni Paul, makikita natin na sila ay overseer, episkopos. No? Bishop ang tawag dyan, episkopos. Pero ang talagang kahulugan, overseer. No? Taga-pangasiwa. So, nakikita yung pangkalahatan. Pero ang pinakamalapit na kahulugan ng bishop is someone who pays a visit. So, the title bishop is more than an office, but more of a function. So meaning, sa ating panahon ngayon kasi, ang dali magpatawag ng bishop. Ang tanong, palagi ka ba nagbibisita sa mga simbahan? Yung pinangangasiwahan. Di ba? Because nowadays, the title bishop is being used para lang magkaroon ng entitlement. Nakakalungkot, ano? I'm not generalizing, but somehow, may marami ako, kahit mga bishop ngayon, mga babae, hindi, meron na rin mga bishop, ano, because of the title itself. Iba kasi ang dating, pag pastor lang, medyo parang ganun lang. Pero pag bishop, Pero let us go back to the word episcope, episkopos, which is the root word of this visited, or visit, or visitor. That God has visited His people. That God has redeemed His people. So the ultimate one who has visited His people, which Dr. R.C. Sproul, the ultimate bishop, is no other than our Lord Jesus Christ Himself, because He is the one that is being mentioned in this particular hymn. So a bishop is someone who visits to see, to examine, to look after the condition of the one who he is visiting. So, yun talagang kahulugan ng salitang episkope, yung bishop. Pupuntahan, ang gusto niyang dalawin para malaman, makita ang kalagayan. Hindi lamang basta makita ang kalagayan, kundi meron siyang purpose na tulungan,
suportahan at mag-offer siya ng care doon sa kanyang dadalawin. Karamihan sa mga bisita ngayon, bibisita lang para makakain sa bahay natin. Hindi talaga, kumusta na kayo? Paano kami makakatulong? Di ba dapat ganon? Yun ang original talaga na kahulugan ng salitang episkopal. At yung salitang mahirap na, episkiptomai, ang kahulugan niyan po ay to visit. Ito yung verb form na ganun din ang kahulugan. It means to ascertain, it means to determine the condition of the one you are visiting for the purpose of offering care, support, and help, such as those who are sick or imprisoned. That's why we have known the command of the Lord na parang binisita niyo ako sa mga bilangguan. Di ba? Ang ginawa niyo sa akin, ginawa niyo sa kanila, sa akin yung ginawa. Yun po yung purpose. To offer help, support, care, at yan po talaga ang role ng Panginoon. Siya ay hindi lamang bumisita para tingnan, tapos umuwi na, bye-bye. No. Ang ating Panginoon magbisita sa kanyang bayan, tiningnan niya ang kanilang kalagayan, ang kanilang pagdurusa, at kanyang inabot sila at inalis yung mga pagdurusa na yan. Ganyan ang ating Panginoon. It's like Moses. Si Moses, he was the prince of Egypt, tama po ba? At the age of 40, he went back to his own people. Gusto niyang bisitahin. Binisita niya. Tinignan niya, anong kalagayan ng aking mga kababayan samantalang ako nasa palasyo, nag-i-enjoy dito. He went to his own people. Makikita natin sa Hebrews 11 verse 24 hanggang 25, sinabi ng Bible, dahil sa pananampalataya sa Diyos, tumanggi si Moises nang siya'y magkaroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari, inibig pa niyang makihati. Napakaganda ng salita. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandali ang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. So yun ang pagbisita ni Moises para talagang makihati sa kaapihang dinaranas ng mga Israelita sa kamay ng malupit na mga Egyptian, ng malupit na Pharaon. At dito sa awit ni Zechariah, makikita natin na ang Diyos ay bumisita sa kanyang bayan at nagligtas sa kanyang bayan. At bilang isang saserdote, alam ni Zechariah ang buong kasulatan, ang matandang tipan. Katulad ni Mary, na ating nakita, marami sa mga laman ng awit ay mula sa aklat ng awit ni Mary. So bilang saserdote, alam niya yung tipan ng Diyos. Kailan ba nagsimula makipagtipan ng Diyos? After the fall, ang tipan ng Diyos, ang ulo, Genesis 3:15, ang ulo ng sawa ay dudurugin ng binhi ng babae. And that is the covenant of God. And then we find there is a Noahic covenant na hindi na muling gugunawin ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Pag nakikita kayo ng rainbow, yon sa panahon ni Noe. What about ito? Ang mas binigyan din dito yung tipan ng Diyos kay Abraham, tipan ng Diyos kay Haring David. Sapagkat nakikita natin sa Genesis 12, chapter 1 to 3, sabi ng Panginoon kay Abraham na isang pagano mananamba sa mga heavenly bodies, ang kanyang angkan, ang kanyang pamilya, pagano, sumasamba sa mga heavenly bodies. Pero sinabi ng Diyos, umalis ka riyan. Iwanan mo yan. At pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. At sino magpala sa iyo, pagpapalain ko. At sa pamagitan mo, ang lahat ng pamilya sa daigdig ay pagpapalain. That's the covenant ng Diyos kay Abraham. At sumunod si Abraham at tinuring ng Diyos na ang kanyang pagsunod, akto ng pananampalataya, kung kaya siya ay ginawang matuwid ng Diyos sa kanyang harapan dahil sa kanyang pagsunod. Later on, in Genesis chapter 15, nakipagtipan muli ang Diyos doon. Kay Abraham,
Nag-aalala si Abraham, sino magmamana nitong aking kabuhayan? Wala pa akong anak. Ang magmamana si Eleazar na taga Damascus na aking alipin. Nakipagtipan ng Diyos sa kanya. Paano ko malalaman na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako? Pinakuha si Abraham ng mga hayop. Hinati sa gitna. Habang nandoon sa kadiliman, hindi lamang madilim ang gabi, kundi madilim ang kaunawaan ni Abraham tungkol sa kaya-kayang ganapin ng Diyos ang kanyang pangako. Dumating ang pagkilos ng Diyos, yung mga inihandog ni Abraham, dumating ang apoy at sinunog yung mga hayop at doon nakipagtipan ang Diyos sa kanya tungkol sa pagkakaroon na niya ng lupain. Not later on, Genesis 22, anong meron sa Genesis 22? Inutusan siya ng Diyos, ihandog mo yung sa isang anak na si Isaac. So ito pong mga tipan na ito ay importante sa kaisipan ng mga Hudyo. Sapagkat hindi nabigo ang Diyos na tuparin ang kanyang tipan sa kanilang mga ninuno. And we know that the covenant that God has given to Abraham, hindi lamang para sa mga Hudyo, sapagkat ito ay tungkol sa kaligtasang matagal nang pinalano ng Diyos bago palikhain ang mundo para maabot ang sangkatauhang nagkasala sa Kanya. So another covenant is the Davidic covenant that is in 2 Samuel 7:8-16, especially sa verse 16 ng 2 Samuel. Ang pangako ng Diyos kay David, and your house and your kingdom shall be made sure forever. Ang iyo ikang kaharian at ang iyong sambahayan ay magiging sigurado, magpapatuloy, magpakailanman. And your throne shall be established forever. Ang iyong trono, David, ay may establish, may tatatag, magpakailanman. Si David, alam natin, namatay. Si Solomon namatay. At iba pang mga hari sa Juda namatay. At ito, ating Panginoon na mula sa lahi ni Juda, sa lahi ni David, ito ang tinutukoy na magiging hari at magtatatag ng kahariang hindi lilipas magpakailanman. These are part of God's redemptive plan of salvation. From Genesis 3, babasahin natin ang Old Testament, puro tungkol yan sa pagdating ng tagapagligtas. Nakasentro, nakatuon sila sa pagdating ng Messiah. At nung dumating ang Messiah, ayun na, the fulfillment of those part of the prophets and the law and the prophets na inihula doon sa matandang tipan. So itong dalawang tipan na to, the Davidic covenant, the Abrahamic covenant, kapwa po ito nagbigay sa mga Israelita ng napakalaking pag-asa. Kahit sa panahon nila sa Zacarias, na sila ay nasa ilalim ng pamahalaan ng imperyo ng Roma, hindi sila malayak politically. Although nakakagalaw sila ng normal bilang mga mamamayan, pero politically they were controlled by the Roman. Nagtatak sila sa Romans, no? Sa Roman government. Kaya nung maunawaan nila na ang tipan ng Diyos ay mangyayari, particularly nito si Zechariah, talagang nandun ang kanyang burst of praise unto the Lord. You know, when we compare Zechariah and Mary, si Mary po, isang karaniwang babae lamang sa Israel at the time. Pero gumamit siya ng mga references mula sa aklat ng mga awit. Samantalang bilang pare or sacerdote, si Zacharias ay gumamit naman ng mga salita ng tinatawag na pagdating ng katuparan ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan, ang pagdating ng kaligtasan sa pamagitan ng pagdating ng tagapagligtas mula sa angkan ni David. You see, parang pag personal ka, masyadong ang papupuri mo ay napaka-personal. Pero pag ikaw ay theologian, marami kang alam sa salita ng Diyos. Napaka-broad. Nakikita mo ang pangkabauan, di ba?
At yan ang nakita natin kay Zachariah. Bihasa siya sa salita ng Diyos katulad din ni Mary. And yet, ang kanyang focus ang pagpupuri ay hindi lamang yung pagtingin sa kanyang abang alipin, sa kanyang kadustaan personal, kundi nakita ni Zachariah, at yun ay makikita natin na ang kanyang naging tuon ay ang katuparan ng mga pangako ng Diyos na sinamahan pa ng sumpa. May sumpa ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ibig sabihin, ang Diyos ay nanumpa at ang kanyang ginamit sa pagsumpa ay ang kanyang mismong sarili. No? Siya mismo ay sumumpa sa kanyang sarili. Wala nang higit pa sa Diyos at sa kanyang sarili para pagtibayin ang kanyang tipan. Covenant. Ano ho? At yun po yung nangyari sa Genesis 12 kay Abraham. Now, nakita natin si Mary, karaniwang babae, birhen sa Israel, pero si Zachariah isang saserdote. Ang naging diin ng kanyang mensahe sa aklat na ito, sa awit na ito ay ang pagliligtas, hindi lamang pagliligtas ng Diyos mula sa kanilang kaaway noon, kaaway ng mga Hudyo, mga Palestine, di ba? Ano pa, mga Moabita, ano pa, mga Amonita, ano pa? Mga Moabita, lahat ng mga Moabites, no, na kaaway nila, hindi lamang yun ang tuon ng kanyang pagpaparangal sa Diyos dahil sa pagliligtas ng Diyos sa kanila mula sa kanilang mga kaaway, kundi ito po, napakaganda ng binigyan diin ni Zachariah, yung tinatawag na kaligtasan na dala ng Diyos na may kinalaman din sa kanilang mga kasamaan at kanilang mga kasalanan. May mention siya dyan tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. So napakaganda ho ng kanyang awit na yan. Kaya naman, gano'n na lamang kanyang pagpupuri matapos maganap ang sinabi ng anghel na pagsilang ng kanyang anak na si John. Ngayon, ano yung laman ng kanyang himno? Una, mga katangian ng Diyos. Ano yung mga katangian ng Diyos? Makikita. Ang Diyos na ito na kanyang binanggit sa kanyang himno ay ang Diyos na hindi nakakalimot at ang Diyos na nagliligtas. Verse 68. Hindi siya nakakalimot sa kanyang mga pangako. Pwedeng madelay pero hindi nakakalimot ang Diyos. Second, siya yung Diyos na nagsugo ng tagapagligtas mula sa angkan ni David. Third, siya yung Diyos na tapat sa kanyang pangako sa kanyang bayan at mga pangakong ipinapahayag ng mga banal na propeta. Verse 70 to 72. Siya yung Diyos na nangako ng pagliligtas kay Abraham na kanilang ninuno. Verse 73. Siya ang Diyos na tumawag sa kanyang anak na si John bilang prophet. Verse 76. Siya ang Diyos na mapagmahal at mahabagin. Verse 78. Siya yung Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan. Verse 77. 3 beses na ginamit dito ni Zachariah ang salitang soteria. Ano ba ibig sabihin ng soteria? Ito ay Greek word na may kinalaman sa kaligtasan. Soteriology means doctrine of salvation. Soteria, salvation, to be saved, maligtas, matubos. 3 beses niyang ginamit yan. Sa verse 69, verse 71 at verse 77. Kaya nakapokus talaga si Zechariah sa pagpaparangal sa Diyos bilang tagapagligtas. Now, sa Luke chapter 1 verse 67, makikita natin yung pagbanggit diyan ni Zechariah yung horn of salvation. Sabi doon, He has raised up a horn. Ano ba yung horn? Sungay. Sino sa inyo may sungay dyan? Wala naman. Sungay. Okay. Ano ba ang simbolo ng sungay? Ito ay sumisimbolo sa lakas ng isang hayop na meron ito. Kung wala kang pangil at may sungay ka, meron kang power. Di po ba? Kung wala kang pangil, katulad ng mga leon, may sungay ka. Kaya pag nakita niyo sa YouTube, panoorin yung laban ng buffalo at ng leon. Anong gamit ng buffalo? Sungay. Kung may taas niya yung leon, sa bigat na yun, kaya ng kanyang sungay. Ano? So, ibig sabihin, itong sungay, kumakatawan sa kalakasan. Sa strength. Pambihirang lakas. At itong sungay, hindi basta ginagamit, hindi naman ito ginagamit sa pagkain, di ho ba?
ito ay ginagamit lamang sa pakikipagbaka. Hindi yung pan-display lang nakalagay doon, di ba? Kapag ang isang hayop ay may sungay, kapag mayroong aatake sa kanya, yun ang kanyang gagamiting panlaban. Tama ba? Yung sungay na yan. At sa sulat na ito, ibig sabihin, ang hayop na nagtataglay ng ganitong uri ng sungay, walang sino man po pwedeng tumalo. Ganon po yung paglalarawan dyan. And we know that it refers to no other than the Lord Jesus Christ in verse 27. Sapagkat yung horn of salvation mula sa angkan ni David, si Jesus po yun. Ang ating Panginoong Hesukristo po yun. Si Jesus po ang tumalo sa kaaway ng Diyos kay Satanas, na nandayak kila Adan at Eva, na nagdala sa buong sangkatauhan sa pagkakaalipin sa kasalanan, nagbulid sa pagkakasala, umalipin sa sangkatauhan upang gumawa ng kasamaan at pagrerebelde sa Diyos. Ang bumubulag sa mga tao, itong si Satanas, spiritually blinding people para hindi lumiwanag sa mga tao ang gospel, para hindi nila makita ang kabutihan at pagliligtas ng ating Diyos. Tinalo siya ni Jesus, maging sa kanyang pagtukso sa Mateo chapter 4, hindi nagawang magkasala ng ating Panginoong Hesukristo, hindi nagwagi ang kaaway ng Diyos sa horn of our salvation. Tinalo ni Jesus si Satanas sa krus sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Nagapin niya ang umaalipin sa tao na kasalanan at kamatayan, at pinalaya ni Jesus ang sinumang taong nananalig sa kanya mula sa tanikala at pagkakaalipin ni Satanas. So yan po yung ating makikita. First, ang laman ng himno, awit ni Sakaraya, ay tungkol sa pagliligtas ng Diyos pamagitan ni Jesus. Pangalawa, ang awit o pahayag ni Zacarias ay naglalaman din ng magiging papel ng kanyang anak na si John sa verse 76 to 79. Tinawag siyang prophet of the Most High. Propeta ng Diyos, verse 76. Siya maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Siya ang magpapaalam. He will bring knowledge. Siya magpapaalam sa mga Israelita ng daan ng kanilang kaligtasan. So, ibig sabihin, pag sinabing ipapaalam ni John yung knowledge of their salvation, it does not just refer to head knowledge. Alam mo, hindi lang but it's more on experiential knowledge leading to repentance. Sabagat ang message talaga ni John the Baptist, repent, for the kingdom of God is coming. So, experiential knowledge ito, na nais ng Diyos na ang mga tao bago dumating si Jesus, pamagitan ng mensahe ni John, ay magsisi bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Ang nais ng Diyos is a fundamental change of the heart and of the behavior. Yan po yung mensahe na dinala ni John sa Israel. At ang kaligtasang ito, ay hindi lamang politikal. Hindi politikal na kaligtasan. It's not about being saved from Rome, kundi ito po isang spiritual na kaligtasan, because in verse 77b, it refers to the forgiveness of sin. And then sinabi diyan, ang kaligtasang ito ay parang paparating tulad ng pagsikat ng araw mula sa taas. Ang kaligtasang ito ay para sa lahat ng nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan. At ang kaligtasang ito ay gagabay sa paglakad tungo sa daan ng kapayapaan. So, sinamarize ko na lang po yung laman. And if you would like to know more about this sermon, please tingnan po ninyo yung sermon ni Dr. R.C. Sproul. Tatlong series of Benedictus 1, Benedictus 2, Benedictus 3. Maganda po yun. Okay, now, as I end, I would like to emphasize, mga kapatid, na ganito. Ang buwan ng December, ito po yung buwan na pinakamadilim sa buong taon. Sa Northern Hemisphere, sa Norte.
At ang buwan ng December, ang pinakamahabang gabi. Hindi niyo ba napapansin? Alas 5 pa lang madilim na. Di ba? Pero, ano ba yung kanta yon? Silver bell ba yun? No. The days are short, the nights are long. Di ba? Pag nakakita ko yung gano'n, no? Ang buwan ng December, sabihin natin, pinakamadilim, pinakamatagal ang gabi. At parang kumakatawan nito doon sa kadiliman nag-aari sa sangkatauhang alipin ng kasalanan. Saan ba higit na nakakita ang liwanag? Sa gitna ng kadiliman. Di po ba? At itong Pasko na to, ang panahon para makita si Jesus. May tanyag si Jesus. Sa gitna ng taong nasa kadiliman sapagkat pinag-aharian ng kasalanan. Alam nyo, gusto ko rin naman yung mga Christmas fellowship, party, kainan. Masaya naman, di ba? Hindi naman masama yan. Gusto natin yan kasi somehow nawawala yung ating focus sa bahay, sa mga ginagawa natin. Pinapasaya natin sa mga ating sarili. Gusto natin may mga dekorasyon sa bahay, mga ilaw na kutitap, di ba? Meron bang dito? Muslim. Muslim ayaw yata ng ganun. Gusto natin yan, ha? Sino may gusto ng ganyan? Ako, gusto ko rin yan. Gusto ko nagpupunta sa mga may putukan. Pagka kami puputok dyan sa party dyan, sabihin ko sa mga anak, labas kayo, labas. Mayroong fireworks display. Labas, labas. Ang ganda kasing tingnan, di ba? Pero kailan nagaganap yung mga putukan na yan? Mostly, New Year, di ba? December, talagang nagliliwanag. Gusto natin ho yan. Yung mga bagay na, hindi ko sinasabing masama yan. No? Pero kung wala kang pambili, huwag ka nang bumili. Makipanood ka na lang, okay na rin. Masama lang yan pag ipapangutang mo pa ang pambili niya. Anyway, pero sa kabila ho ng liwanag na dulot ng mga parol na yan, na atin nakikita, yun nga hong ginawa ko doon sa Christmas light na ibinigay na ating mahal na kapatid na si Ate Malu. Pastor, meron akong dalawa ditong solar Christmas light. Bahala ka na. Saan ko ho ikinabit, nilagay? Yun, sa krus. Nilagay ko doon sa taas. 2 beses pa ako umakyat. Muntik na nga ako malalim pala ito. Anyway, gusto ko ma-highlight yung krus. Nandyan ho yan. Kaya pag ako pupunta rito ng gabi, maliwanag ko dyan sa labas. Tapos si Gigi, kinabit yung parol. Gusto natin yan. Maraming tao, ganyan ho ang ginagawa pagsapit ng Kapaskuhan o bago magpasko pa lang. Merong parol, may Christmas light, may pailaw. Pero sa kabila po ng saya, nadulot ng mga nakikita natin yan, mga Christmas party na ating dinadaluhan, mga pagkain na ating kinakain, mga regalo na ating tinatanggap, sa araw na ito ng pagdiriwang ng Kapaskuhan, marami pa ring tao ang nananatiling madilim ang buhay. Hindi ho kayang pawiin ng liwanag ng Pasko ang kadiliman ng mga buhay ng mga tao na nasa kadiliman. Hindi ho kayang pawiin ang liwanag ng Christmas light o kahit palibutan pa niya ang kanyang buong bahay ng milyong-milyong dekorasyon ng Christmas, hindi kayang pawiin ang kanyang pagiging nasa kadiliman. Kahit pa magpakasaya siya, magpakaligaya siya sa panahong ito, sa buong buwan ng December, ang kanyang buhay ay mananatili pa rin nasa kadiliman. Dahil alipin pa rin siya ng kasalanan. Alipin pa rin siya ni Satanas at papunta pa rin siya sa dako ng pagdurusa sa kabila ng mga ngiti at mga sigaw at mga pag-awit at mga pamaskong awit na kanyang pwedeng ipahayag. Makisaya siya sa pagdiriwang hanggat hindi pa siya natutubos ni Jesus mula sa kanyang mga kasalanan, mananatiling madilim ang takbo ng kanyang buhay. Kaya sa inyo po, nakakapanood at mga narito, kung kayo po ay nasa ganyang kalagayan, yes, outwardly masaya kayo ngayong Pasko, pero paglipas ng Pasko, patuloy kayong alipin ng kadiliman.
magiging masaya pa ba yung buhay? Pag ikay patuloy na alipin ng kadiliman? Hello? Hindi. Kaya ang aking kahilingan po sa mga narito at nakikinig dyan, dahil ito yung kalagayan mostly ng mga tao, outwardly nagse-celebrate pero inwardly ang buhay madilim. Ito ang aking kahilingan sa Diyos. At paanyaya ko sa nandito at sa mga nakikinig online. Lumapit tayo sa liwanag. Lumapit tayo sa liwanag ng sanlibutan sapagkat dumating na ang liwanag, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. God has visited us. Kailan? In His first advent, sa Kanyang unang pagpunta rito sa daigdig na ito. Sa Kanyang bayang Israel muna. Ngunit kahit siya'y dumating na nung una, marami pa rin sa Kanyang bayang Israel ang tumanggi sa Kanya. Marami ang hindi nanalig. Hanggang sa siya'y mamatay sa krus at ilibing at nang mabuhay na muli, marami pa rin hindi nanalig. Marami mga Hudyo ang tumanggi sa Kanya. At magpahanggang ngayon, ang mga Hudyong ito, naghihintay pa rin ng pagbisita ng Diyos sa kanila ng pagdating ng Mesiyas. Ganong dumating na ang Mesiyas. Muling dadating ang Diyos. Sa ikalawa niyang pagdating, sa ikalawa niyang pagbisita, hindi na pagliligtas ang dala niya, kundi hatol. In the second coming of the Son of God, He will judge all people, all living and dead. Hatol sa lahat ng kanyang mga kaaway ang dala ng Panginoon. Kabilang na yung mga taong patuloy na tumanggi sa Kanya, tumalikod sa Kanya, napuot sa Kanya, at sa pagdating niya, muling pagdating niya, wala nang nalalabi pang pagkakataon para sila magsipagsisi. Wala nang pagkakataon pa para sila makapanalig. Kaya ang paanyaya ko, lumapit tayo sa liwanag. Kung hindi natin makita ang ating buhay na nasa kadiliman, malaking problema yan. Pero kung alam natin na tayo'y hahatulan ng Diyos dahil sa ating pagiging makasalanan, ano pa ang magiging hadlang para hindi tayo lumapit? Ang ating ganang sarili na. Lumapit tayo sa liwanag. Kahit na napakaliwanag na yung buhay, yung bahay, dahil punong-puno ng Christmas light, at ang mga tao ay libre ang entrance sa pagpunta diyan. Kung madilim naman ang iyong buhay, anong pakikinabangin? Di ba? Wala rin. So, sa akin pong pagwawakas na ito, I would like to emphasize again, verse 68. Ang pagpupuri ni Zechariah ay ganito, Bless God of the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed His people. Gusto kong ilapat ito na personal level sa bawat isa sa atin. Kumusta na po tayo sa panahong ito? What I mean, anong uri ng buhay meron tayo sa panahong ito? Nasa-sense ba natin that we need God's visitation? Gusto natin ang Diyos ay muli tayong kalingain? Lalo na sa panahon ng hihinang ating pananampalataya. Pinapanghina tayo ng maraming mga bagay, ng mga pagsubok sa buhay, at nararahuyo tayo sa aliw na dulot ng sanlibutan ito. Do we long for God's visitation in our lives? What about our treatment of God? How do we treat and see God Himself? Paano natin siya iginagalang? Paano natin siya pinapahalagan? How do we treat our God? Ganon ba ang ating pagpupuri, pagpaparangal, pagdakila, pagbibigay panahon, pagpansin, pagpapasalamat, pagsamba sa Kanya? Or we need His visitation to correct us? Dahil layo-layo na natin sa Diyos. It seems that we are in front of so many people, we are doing fine. But inwardly, we are in sin. May mga kasalanan tayo hindi maiwan-iwanan. And so we need to ask, Lord, visit me. Rebuke me.
Sapagat ang pagbisita ng Diyos ay hindi lamang to save us, but also to warn us. Us like that second coming who is warning us of the coming judgment. Baka tayo katulad ng mga Israelita noong panahon na yun. Parang naalipin tayo ng mga Egyptians. For 400 years, we were being enslaved. Parang yun ang kalagayan ng ating kaluluwa. Parang tayo ay walang tunay na kasiyahan. Walang tunay na kapayapaan. Hinahanap natin ang kapayapaan sa mga bagay na material. Parang wala tayong tunay na kalayaan na paglingkuran at sambahin at sundin ng Diyos. O dili kaya naman, parang pakiramdam natin, ang layo-layo na ng Diyos sa atin. O pakiramdam din natin, which is very good, and we should be alarmed of, ang layo-layo ko na sa Diyos. Maganda rin yun. O makarahil ang ating kalagayan, pakiramdam, parang iniwanan na tayo ng Diyos. Pinabayaan na tayo ng Diyos. Pray tayo ng pray. Pagalingin tayo sa ating sakit. Hindi tayo gumagaling. Walang nagbabago sa ating buhay. Ganun tayo. Pray pa rin ng pray. Wala pa rin nangyayari. Baka ganito po yung ating mga kalagayan ng ating kaluluwa sa harapan ng Diyos sa umagang ito. Na tayo nananalangin ng ganito, God, where are you? Where are you? I need you. Help me please. Pero sa kabila ng mga panalangin ito, ng hibik na ito, ng iyak na ito ng ating puso, parang it seems God is so far away, so distant from us, so distant from us. Parang ang Diyos, sa kabila ng ating mga hibik na ito, tahimik lang siya, wala siyang aksyong ginagawa, at hindi siya willing na makinig sa ating mga karaingan. If this are our situation or condition, the condition of our soul, I think we need God's visitation. We need to long for God's visitation sa ating mga buhay. If our spirituality is so low, and we love the things of this world more than God, we love our family more than Jesus, and our love for Jesus is waning drastically, pababaw ng pababaw, pawala ng pawala, and we have treated God without respect. We don't care what God's word tells us anymore. If we are in such a spiritual condition na para bang wala ng ningas ang ating liwanag sa harapan ng mga tao, they couldn't notice Jesus anymore in us, I think we need God's visitation. In our daily lives, palagi tayong pagod, inis, galit. Ang iba sa atin nagsawa na sa pagpunta sa kapilya, sa pagsamba. Ayaw na manalangin, wala ng time makinig ng salita ng Diyos, magbasa, mag-devotion. I think we need God's visitation. So we can all pray, oh God, visit us. Visit me. Pray that God will come to us once again to strengthen our faith and our relationship with Him. Pray that the Holy Spirit will fill us, because it is the command of God. Be filled with the Holy Spirit and do not be drunk with wine. Pray that the Holy Spirit will empower us. Painitin muli ng Espiritu Santo ating kaugnayan sa Diyos. And pray that the Holy Spirit will guide and enlighten us as we go through with lots of stresses in our lives. Do not allow sin or Satan or the world to keep us away from loving and living for God. We can ask and pray at this moment, Lord, visit me in my dire spiritual condition.
yung mga tao sa Israel under slavery sa Egypt, umiiyak sila sa Diyos dahil sa kalupitan ng mga Egyptian. Dininig ng Diyos ang kanilang pag-iyak. Sabi ng Diyos kay Moises, naririnig ko ang mga daing ng aking bayan at nakikita ko ang mga pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Egyptian. Kaya papupuntahin kita, Moses, sa Paraon upang ilabas mo sa Egypt ang aking bayan. When we pray, when we cry to the Lord, when we beg for His mercy, when we trust Him, when we ask Him to visit us, God will listen. God will strengthen us once again because He knows every detail of our lives. He knows us by our own name. He knows that we are so weak and frail. He knows that we are sick both spiritually and physically. He knows that we are worn out. He knows that we are burned out. He knows that our love is waning. And He knows every detail, even the very hair of our hair, the very number of our hair. He knows. He don't just know everything. Hindi lamang niya alam ang lahat ng mga ito. He also cares. He cares. He cares for you. He cares for me. Kaya po, as our Lord, na muli tayo niyang bisitahin. Revisit me, O God, in my dire spiritual condition, in my physical suffering. Visit me. And I believe, right at this point of time, sa oras na ito, God has already visited us through His Word. He sent comfort to us. He also rebuked us. And He does this because He cares. He cares. I don't know your spiritual situation and condition. Ask the Lord, Lord, please come to me. Be with me. Once we experience His visitation in our lives, and this is the greatest visitation of God in us, when we were saved, through the redemption of the Lord Jesus Christ, through His blood, if we have experienced that visitation of God, we cannot help but speak. We cannot remain mute. We cannot remain mute. We will speak of His goodness. We will speak of Jesus to others. We will proclaim His love and mercy and justice and His great salvation to others. We cannot remain mute if you have experienced the visitation, the salvation, the redemption of Jesus Christ. So let us bless the name of our Lord today. Let us worship Him now and always. Don't be a mute, but speak of Him. Tell other people about the one who has visited us, the one who has redeemed us from all our sin, and that is no other than Jesus Christ, our Lord. Amen.